itong content na 'to is magiging spiritualist ako. So, sila ang nagbibigay ng confession, ang gagawin ko na lang is confirmation sa nangyari. And tinanong ko beyond the spiritualist connection na mostly nangyayari sa akin kung paano ako maki-connect sa spirit world, the intuition. Maggaganon siya talaga. Magbi-blink, blink, blink. Ewan ko kung saang part ng brain ko nararamdaman yung parang may tumatalon or naggaganon basta sa likod dito. And ang sabi is, nung tinanong ko is this confirmation that this really what happened? Itong sinabi ng guy na to. And may mga nakalap pa akong screenshot and videos ng mga involved doon sa pangyayari na yon. And an advice also that like doctors and nurses, lalong-lalo kung buhay ang hawak natin, is tayo ang may kasalanan nun. Kahit ako, may kasalanan ako kung may mangyayari sa taong yon, kasi I'm like a nurse, doctor that heals spirituality sa taong yon, unless that person doesn't want to accept the truth message na i-direct yung sarili niya sa katotohanan at magbago, na mas pinairal niya yung selfish, prideful, egoistic na pag-iisip. Hindi ko na po yun kasalanan. Na mas lalo pang naging astray yung taong yun, na naliko siya lalo sa hindi magandang kinabukasan or buhay or present life. And na lalo mo pang nasaktan at lalo mo pang pinalakas yung insecurities ng taong yun, envy and jealousy ng taong yun. Na lalo mo pang pinasama yung taong yun. Wala na po tayong kasalanan doon. Kasi nag-state na po tayo ng paano ibababa yung ego or ano yung ego test na yun. Yun yung mga ibang topic ko na nadadagdag lang ang testimonial experience and testimonial kwento ng iba. Walang hindi. Parang naging spoon feed yung lahat ng process. Pero bakit ganun pa rin ang ibang tao? Na pati yung accountability, paano yung process niya? Anong effect niya kung hindi mo ginawa at anong effect niya kung ginawa mo? Na-topic na po yun. So, ibibigay ko tong mga videos in screenshot bago ako undergo doon sa topic, advice, kung hawak mo ang isang buhay ng tao. Eto na mga boss. Meron tayong update dun sa tunay talaga na pangyayari kang Rene Baterbonia at kang Divine Adili. Makinig ka ng mabuti, boss. Mainit-init pa to. Hindi pa ito nababalita. Credit ito mula sa video kang Madam Maxine Havana. Pero ang pagka-deliver niya kasi is Bisaya. Bisaya ako, nakakaintindi ako. Kaya tatagalogin ko para sa inyo mga boss. Ayon sa kanya, meron na daw whistleblower na nagsalita sa tunay talagang pangyayari sa pagkamatay ni Rene at kang Adili. Si Rene daw ay pinagplanuhan talaga na patayin. Ang ginawa nilang kang Rene, sinuntok nila, sinikmuraan, sinakal, at sinipa pa ang kanyang itlog para mawalan siya ng lakas. At hinila siya doon sa dagat para malunod. Habang nangyayari yon, nakita yon ni Divine Adili. Kaya gusto niya sanang sagipin si Rene. Ang problema lang, dinamay siya ng dalawang tao na yon. At ganun din ang ginawa sa kanya, sinuntok, sinikmuraan, hanggang sa manghina at hinila doon sa dagat para malunod. Yan yung kasagutan mga boss, kung bakit ang sabi ng mga kakilala ni Rene, bakit nalunod si Rene? Marunong namang lumangoy. Ikaw ba naman, sipain dito, hindi ka talaga makagalaw nun at manghihina ka doon. Kaya yun ang nangyari sa kanya. Alam mo naman na ang tao, average 2 minutes. Pagkatapos ng 2 minutes na hindi ka na makahinga, wala na talaga yan. Ang nangyari sa kanya, matagal pa siyang nakuha doon sa dagat kasi ang pagkasabi din nung whistleblower na kasamahan nila, inantay pa ang 10 minutes bago nagtawag ng mga kasama para sagipin. At meron pang coach na sinabihan yung whistleblower na manahimik ka na lang at babayaran ka na lang. Sana lumabas na yan at mapanagot na sila sa kanilang kasalanan. Kung sino-sino man yung pumatay talaga kang Rene. At makuha na ni Rene at ni Adili ang kanilang hustisya na inaasam para mapanatag na ang kanilang mga pamilya.
Upang magsimula ang kanilang training, tinanong na raw ni Coach Tab Baldwin kung sino ang hindi marunong lumangoy sa Ateneo basketball team. Isa sa mga nagtaas ng kamay ang nasa wing si Divine Adili. Base yan sa salaysay ni Ian Espinosa ng Blue Eagles sa Town Hall ng Ateneo de Manila University. Is the only hope of this family. It's our hope. He's too hardworking. Nung pagkakuha po kay Butterbonia, sir, nag-CPR po yung kasamahan nila. And then, ipina-stop ko po yung CPR kasi ang gusto ko pong mangyari, habang sini-CPR po siya, gusto ko po i-transport na po si Butterbonia sa pinakamalapit pong ospital. Which is, kaya naman po namin bigyan na po ng paunang lunas po si Butterbonia habang tinatransfer po siya. Kasi malapit lang naman po yung ospital sa amin. Around 10 to 15 minutes po nandun na po. Siya din mo naman, ganun din. Ganon din, sir. So, dalawang sasakyan ng MTR na yun. Yung pangalawa, sir, ang pinagsakyan na po kay Adili po ay yung sasakyan na po ng PNP po. Nag-CPR pa kayo dun sa shore? Paano po? Yung ginawa niyo? Nung pagkakuha po kay Butterbonia, sir, nag-CPR po yung kasamahan nila. And then, ipina-stop ko po yung CPR kasi ang gusto ko pong mangyari, habang sini-CPR po siya, gusto ko po i-transport na po si Butterbonia sa pinakamalapit pong ospital. Which is, kaya naman po namin bigyan na po ng paunang lunas po si Butterbonia habang tinatransfer po siya. Kasi malapit lang naman po yung ospital sa amin. Around 10 to 15 minutes po nandun na po. Siya din mo naman, ganun din. Ganon din, sir. So, dalawang sasakyan ng MTR na yun. Yung pangalawa, sir, ang pinagsakyan na po kay Adili po ay yung sasakyan na po ng PNP po. Nag-CPR pa kayo dun sa shore? Paano? So, sabi ko, di ba, confirmation kung yun yung nangyari. Kung yung state ni ate is totoo, through saving itself, pero kailangan nating i-consider to, meron pa rin tayong kasalanan. As a nurse doctor, alam nilang mga yan. Hawak nila ang buhay ng isang tao, ng pasyente, ng customer. Na kung mali yung tinusok na gamot, ito ang mangyayari. Alam nila ang effect sa trabaho nila. Pero ang hindi lang nila, ang alam lang kasi natin materialistic world. Yun kasi yung process at mangyayari sa effect sa materialistic world. Pwede kang kasuhan nung pamilya nung pasyente na yon, yung client na yon. Pero meron pang more than sa spiritual. Kasi may pananagutan ka sa buhay ng taong yon sa Creator. So, doon lang natin nako-consider sa mga healthcare. Ipunta lahat natin yan sa lahat ng banda, kahit pagiging parent, anak, lahat ng status na trabaho dito sa materialistic world. Engineer, teacher, leader. Hawak mo lahat ng buhay na yan. As a coach na yan. Kung tinanong siya na hindi siya marunong mag-swimming, dapat may beginning training dapat muna siya hanggang matutong lumangoy bago pumunta doon sa intense training. Okay lang yung intense training na yun. As long as dapat marunong na yung taong yun. Hindi agad-agad. For 100%, 1% lang ang kaya ng agad-agad na yan. Hindi natin dapat ilalahat kasi may levels nga. Ng stages of learning ng bawat isang sa atin. O tinanong naman pala na hindi marunong lumangoy at sinagot na hindi. So itong connection na to, I think bukas sila. And gusto rin nila na advice and teaching sa mga tao. Katulad ng CPR na yan, dapat marunong tayo bilang isang tao. Mag-training tayo sa Red Cross, libre naman ata yun, or may konting babayaran kung paano yung CPR na yun bilang isang tao. Kasi kung marunong tayong pumunta sa beach, mag-swimming, at tayo mismo ang napahamak, or nandun tayo mismo na may napapahamak, anong gagawin natin? Kung hindi tayo marunong, ituturo din doon yung, kung hindi tayo marunong or mag-search, kung anong gagawin. Kung hindi tayo marunong mag-swimming, anong tatawagin? Para
ano agad yung adrenaline rush natin na agad gumawa ng paraan para mailigtas yung taong yon kung hindi tayo marunong mag-swimming. And simulan na talaga natin na i-accept ang Diyos sa buhay natin. Kasi ito yung sample ng mga taong hindi protected sa head na tinatawag. Kasi bakit wala silang another alternatives, different kinds of alternative ABCD na gagawin kung may nangyari sa sitwasyon na yun, lalo-lalo sila pa ang head ng bagay na yun, yung training na yun, bilang isang coach, isang assistant. Kasi by fixing your wisdom, knowledge, and intelligence through knowing God, through connecting to adrenaline rush, kung may nangyari, ilang beses din nangyari sa akin yun. At wow, yung dating parang hindi ko kayang mag-rush at gumawa ng paraan agad kaya, sa mga resources na kung anong meron doon, nakakayanan ko ngayon na inaayos ko yung sarili ko through shadow work, mirroring, healing, the pain traumas, then connecting to God. Yung nakakapag-isip ka agad at nagvo-volunteer agad yung katawan para gumawa kung anong resource na meron doon at resolbahan yung problema na yun. Kahit sa gobyerno, kung i-accept nila ang Diyos sa buhay nila. Yung mga problema nila na hindi nila ma-resolve doon sa economics, etc., money, kung i-accept talaga nila wholeheartedly ang Diyos sa buhay nila, merong something maayos sa pag-iisip at paggagalaw nila kahit makasalanan sila dati. Kasi nga andun na yung accountability. Kaya nga in-accept mo ang Diyos sa buhay mo. Na kahit may mistake ka doon, may part na nasisave ka pa rin. Kahit huli yung accountability na sinasabi nila kasi merong reflection. Ilang beses na rin nangyari sa akin yun. Yun na, una yung mistake ko, kasalanan ko. Pero, wow, pag nare-realize ko, wow, nasasave pa rin pala ako. Na ngayon na nagre-reflect ako and ina-accountable yung mga sins in kasalanan na, mistakes in kasalanan na yun. Na kahit ngayon na nakakagawa pa rin ako ng mistakes in kasalanan actually. Na I undergo healing. Kasi we are still in the journey of life until we are gone here in earth. Huwag kalimutan yung accountability na yan. Huwag kalimutan ang Diyos sa buhay. Huwag kalimutan ang ganito na mga natutunan mo. Huwag kalimutan ang sinimulan mo. Kasi pwedeng kalimutan at bumalik ka ulit sa dati. Pero pag napapansin mo na bumabalik ka sa dati, balikan mo kung ano yung sinimulan mo at ayaw mong mawala. At pinaghirapan mo. Huwag mong sasayangan yung pinaghirapan mo. So lahat ng status or trabaho dito sa mundo, kahit pera, kasi kailangan ng makisama ng materialistic world sa mundong to na ginawa ng Diyos. At nangyayari na yun sa shift na to. Ang hindi ayaw mag-abide, or matuto, or i-accept na kailangan talaga, is yun yung mga mahihirapan. Lahat, hawak natin ang buhay. Kahit nga bangko Pag minisplace natin yung pera, anong mayayari doon sa customers na yun? Kung bangko mismo ang nag-scam sa customers na yun, anong effect? Stress, anxiety, depression sa taong yun kasi pinaghirapan niya yun. Hawak mo ang buhay ng tao. Kung misinterpret mo or ginawan mo ng abuse ang isang tao or sinabihan mo ng hindi maganda, inisipan mo ng hindi maganda, ginawa ng hindi maganda, or hindi mo trinato ng tama sa pag-aasikaso yung customer service sa counter ng kahit anong trabaho, counters, cashier sa goods or dyan, sa bangko or any, sinungitan mo. Hawak mo yung buhay na yun. Ang magiging feeling ng taong nun is, wow, porket ganito ako na poor is ginaganito ako ng taong to. Na wala akong alam. Kaya bitter are those people that ask whether that's rich or poor. Pasasalamat ko at I still ask. That's a sign of humbleness na hindi ko alam lahat. Na kung may bago sa akin, tatanungin ko talaga. And alam ko yung iba na tatanungin is, ano ba to? Tanga? Ano ba to? Bubo? Yun ang ibang pag-iisip ng ibang tao. Hindi nila naiintindihan na kung bago ka doon sa bagay na yun, of course you have a right to ask. Nawawala na kasi yung service na yun sa mga tao. And kung tinanong, katulad nung nangyari na yun, kung tinanong kung sino yung hindi marunong mag-swimming,
gagawa ka pa agad ng hindi magandang desisyon na. Dapat basic lahat muna ang start to assist that person. And nagpapasalamat ako sa mga taong may patient and control sa sarili nila na instead na magalit sila, mainis sila na hindi mo alam yung bagay na yun, kahit napaka-basic, kasi bago sa'yo, ina-assist ka pa rin ng may paninindigan, yan, control, patient, understanding. Pero of course, meron ding maranasan natin yung sinasabi kong susungitan ka, na akala naman nila na alam mo, misunderstanding siguro. Nakala ko ba matalino ka? Parang ganun. Kung yung pananamit mo or feature mo is mukhang alam mo lahat. Or lalong-lalo dito sa content something na nagtiteaching ka din. Hindi po lahat ng tao is perfect. Baka dun po natin nami-misunderstood. Na hindi po kami, porket nagtiteaching po kami, hindi lahat ng nagtiteaching is tingin nila sa sarili nila, magaling sila. Kung anong alam lang nila, yun po yung sinishare nila. Parang ako. Through experience or observation. Connecting something. Alam ko meron pang hindi ko pa nasabi na magiging content ko. Na imi-mesmerize ko na nangyari na before or in the past. Na pwede kong sabihin in the present or future. Yan ang gustong sabihin ng Diyos na pag-grow, pag-learning, acceptance na meron sa stages ng life. Pati sa utak and paano mga pangyayari. At meaning din ng not perfect. And hindi talaga natin alam lahat. And no man is an island. Kaya tayo nagtatanong. Kasi yung iba natatakot magtanong kasi susungitan sila. Kahit na baka basic. Na mas naantig ako sa mga taong may courage and confidence actually na magtanong tapos i-assist mo sila. Kasi they are humble. They bring down their pride and ego to ask. Kasi kung yung mga tao na hindi kayang or ninuman iisipin na ba't naman ako magtatanong, alam ko naman na lahat. That's a sign of na unhumble na tao. And meron din kasi talagang naiinis sa pagtatanong lang na yan, na napaka-basic naman. Kasi merong pains and traumas na kailangan ding iayos. May problema yan. Psychological, mental, and emotional. Na baka minsan nadadala natin yung problema natin sa bahay, nawawala na yung always teaching nung first na kung anong problema sa bahay, iiwan mo doon at iba yung trabaho. Iba yung service. Iba yung labas. Nadadagdag actually. Kaya nawawala na talaga yung taong multitasking na tinatawag nila. Yung totoong multitasking. Ang totoong multitasking is kaya niyang iset aside yung problema dito, problema dyan, problema doon kung marami siyang ginagawa. At kaya niyang gawin yung ito na trabaho dyan, trabaho doon, trabaho doon, dito, dyan. Na pag natapos na niya yung trabaho doon, siset aside niya, susunod niya yung isa, multitasking. So may multitasking, spiritual and physical, materialistic world din. And yan ang nakakalimutan ng tao. Yung alam lang natin na multitasking is, or hard work, kaakilap din ng hard work yun, is yung marami kang pinagkakakitaan na pera. Pera-pera na lang. Oo, multitasking yun. Pero paano yung emotions, spiritual? Health. Hindi na multitasking yun. Hindi mo kinonsider yung health mo, hindi mo kinonsider yung mental, psychological, spiritual. Yun ang totoong multitasking na tao. Yung kinonsider mo lahat ng banda. Na-related din sa sitwasyon na to. Kung kinonsider natin tong bagay na to, yung ito, yung cause and effect, yung masasabi ng tao, yung hindi lang kung anong intentions natin na pahirapin yung... Kasi minsan dahil sa tingin natin sa profession natin na kilalang kilala tayo and ang taas na ng professions natin and very high paid person tayo, hindi natin naiisip na meron din tayong magagawa na hindi maganda na makaka-affect sa buhay ng ibang tao at maglilid pa ng death ng buhay ng ibang tao. Papaalala ko ulit,
ang status natin na magkakaibang trabaho sa mundong to, kahit yung janitor nga waitress or cashier, hawak or sales lady or yung mabababang trabaho. I-consider natin yung trabaho ng nurse and doctor na hawak ang health ng isang tao, kasi doon lang natin na set aside yung paniniwala na yun, is hawak talaga natin ang buhay ng bawat isang, kahit yung abusing nga, hawak natin ang buhay ng taong yun. Kasi inaapakan mo yung taong yun. Ang magiging effect no sa taong yun is binigyan mo ng pain syndrome, stress, depression, anxiety. Ano pa? Binigyan mo siya ng insecurities at galit sa buhay, sa sarili niya, at sa iba. Hurt, hatred. Hawak ang buhay. So I hope may naintindihan kayo at natutunan dito sa issue po na ito, na nung nalaman na natin ngayon is i-consider na natin lahat ng banda. Kasi dito tayo sa lost na generations. Everything should have to happen. Kahit itong sitwasyon na to, na dapat may matutunan tayo sa bandang yon. Ang daming nagbibigay ng contents. Lahat naman ng pangyayari ngayon, mangyayari kahit nag-end yung life nila, may next life pa sila para iayos yun. And for the family of these two people that have lost their life, I can say they are saying they love you. Take care of yourselves, health, move on. And I can say see you in the next life. It's like just easy to say, but reality. Forgive the situation. Then pray for yourself, kasi kayo ang nabubuhay ngayon. Take care of yourselves. And don't take it as a part na lalong lumakas yung hatred, hurt, and angerness. If we help one another, the future is bright. Malilesen na talaga yung crimes. Because of selfish ego, we stick pride of insecurities, envy, jealousy also, and bad intentions. Na makukonsider na talaga nila yung lahat ng banda bago nila gawin yung actions nila. Kasi nasa lost generation na talaga tayo. Kung we are trying to our best to enlighten one another, awaken one another, help one another, that's unity already. Even though through talking, messages, the social media, or in physical, then apply it to ourselves. Then coming to the Creator, starting to fix the relationship, praying one another, praying yourself, praying your family, friends. The future that I'm talking, the beautiful future will happen. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share and say something also for more sharing also and learning.